Shalom. The Gospel of today, it is a feast of Nativity, solemnity of the Nativity of Saint John the Baptist, the baptizer of our Lord Jesus Christ. The Gospel is taken from Luke chapter 1 verses 57 to 66, then verse 88. Gospel of the Lord according to St. Luke chapter 1 verse 57 to 66, then verse 80. Glory to you, Lord. The birth of John. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came on the eighth day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father. But his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made sign, making his father what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke blessings God. Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be? For surely the hand of the Lord was with him." Then verse 80, the child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. Ang Ebanghelyo, kapiyastahan ni San Juan de Bautista. Si San Juan Bautista is ahead ng 6 na buwan sa ating Panginoong Jesucristo. At kung titingnan natin doon sa aklat ng Malakias, ay makikita doon na ipinangako na ang darating si Elias, that is the expectation of people of Israel. Pero kung titingnan natin dito sa Bagong Tipan, pinatotohanan siya ng Panginoong Jesucristo na dumating na nga si Elias, but in the person of Saint John. Okay. So ngayon mga tao nagbabasaan, pero most of these people ay hindi naman talaga nila naintindihan. Kung minsan itong mga ginagawa nila, kung parang nagiging habit na lang nila or naging tradisyon na lang ng mga tao na magbasaan ngayon. Pero yung pinakamalalim na kahulugan kung bakit dumating si Saint John is hindi nila naintindihan. Sana ngayon, piyesta ngayon sa San Juan, so mag-ingat-ingat kayo dyan sa San Juan or sa ibang lugar na dito sa Taytay Rizal din. So mag-ingat-ingat kayo yung mga papasok. Baka may mga babasa sa inyo. Kasi ang iba dyan mga bataan, pag dumaan ka,
pag dumaan ka, itong mga bata, wala namang pakialam kung papasok ka, ay babasain ka. At ayun, kawawa ka naman. Okay. Okay. So Saint John ay anak ni Sakaraya at his old age. At kung babalikan natin yung after this ay noong pagkatapos na maibigay ni Sakaraya ang pangalan ni Saint John ay bigla siyang nakapagsalita. At ganito ang sabi ni Sakaraya sa kanyang canticle. Actually, nirecite ito sa prayer ng simbahan, yung sa breviary. Dalawa itong prayer na nirecite ng simbahan na nasa breviary sa prayer book ng simbahan. Sabi dito, 67, verse 67, Luke chapter 1, verse 67, Then Sakaraya, his father, filled with the Holy Spirit, prophesied saying, sabi niya, nagpahayag or naghula ng magiging rule ni Saint John the Baptist. Sabi niya, Blessed be the Lord, the God of Israel, for he has visited and brought redemption to his people. He has raised up a horn for our salvation within the house of David his servant. It is not referred to Saint John the Baptist but to Jesus. Kasi ang alam ni Sakaraya na ang kanyang anak ay maghahanda ng daraanan ng ating Panginoong Jesucristo. And then, verse 70, even as he promised to the mouth of his holy prophets from old, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our fathers and to be mindful of his holy covenant, and of the oath he swore to Abraham our father, and to grant us that, rescued from the hand of the enemies, without fear we might worship him in holiness and righteousness before him all our days. And then sa verse 66, ito yung sinasabi niya para kay Saint John. And you, child, will be called prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his ways. So, ito na nga. To give his people knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, by which the daybreak from on high will visit us, to shine on those who sit in darkness and death's shadow, to guide our feet into the path of peace. Sabi dito, so si Saint John ay tinatawag na propeta of the Most High, ng kataas-taas ang Diyos. For you will go before the Lord, sa Panginoong Jesucristo, to prepare his ways, upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. And then, to give his people knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. So, ihanda ni Saint John ang mga tao, tayo, ang kanyang kababayan, ay handa sila para bigyang kaalaman ng patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kasi kung babalikan natin na the story of the fall of man doon sa Genesis chapter 3,
na pinagbawalan sila doon na kainin yung bunga ng isang puno, ngunit kinain nila sapagkat sinabi doon na kapag kinain nyo ito ay mamamatay kayo. Then indeed, namatay nga sila, napahiwalay sila sa Diyos, they were separated from God. Then makikita naman natin doon sa Romans chapter 6 verse 23 na sinasabi doon na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ito yung sinasabi ni Zechariah. Ito si Zechariah ay punong pari na because of this disbelief ay siyam na buwan siyang hindi nakapagsalita. Then after na maibigay niya yung pangalan nga ni Saint John, nakapagsalita siya, and then ito nag-prophesy siya na ang isa sa rule ni Saint John ay upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. As a matter of fact, dito sa Isaiah chapter 49 verse 6, basahin natin, na noon pa mang una ay inihula na ang expectation ng Israel ay ang darating muli si Elias. But pinatotohanan ng Panginoong Kristo na dumating nga si Elias in the person of John. Ay yung espiritu or taglay-taglay na katangian ng espiritu ni Elijah ay taglay-taglay din na espiritu ni Saint John. Kasi kung gaano katapang noon si Elias, mag-rebuke ng kalikuan noong panahon na yon sa kanyang kapanahonan. The same with Saint John the Baptist, nung dumating siya ay wala rin siyang takot na i-rebuke si Herodes na pinagsabihan niya yung kinakasama niya yung asawa ng kanyang kapatid. Ayun ang dahilan kung bakit napugutan niya si Saint John the Baptist, di ba? Sabi dito sa Isaiah 49 verse 1 to 6. Ay, tingnan natin ito sa Isaiah 49 verse 1 to 6. Sabi rito, kasi ito yung first reading. Hear me, O coastland, listen, O distant people. The Lord called me from birth, from my mother's womb. He gave me my name. He made me a sharp-edged sword and concealed me in the shadow of his arms. He made me a polished arrow and a quiver. He hid me. You are my servant, he said to me, Israel, through whom I show my glory. Though I thought I had toiled in vain and for nothing, uselessly spent my strength. Yet my reward is with the Lord. My recompense is with my God. For now the Lord has spoken, who formed me as a servant from the womb, that Jacob may be brought back to him, and Israel gathered to him. And I am made glorious in the sight of the Lord, and my God is now my strength. It is too little, he says, for you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob and restore the survivor of Israel. I will make you a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth. Yan. So, yun yung sa first reading ngayon. And then kung titingnan natin doon sa aklat ng Malakias, ay makikita din natin doon na inihula din doon na babalik si Elias. At yun yung ini-expect ng mga tao, na si Elias literal ang kanilang hinihintay na babalik. Kaya hanapin natin ito sa Tagalog, mga kapatid. Buksan niyo po yung aklat ni Malakias. Medyo maliit lang tong Bible ko. Makikita natin doon na they are thinking na talagang literal o actual na si Elias muli yung darating. Kasi maalala natin na si Elias ay hindi siya namatay physically, but he was ascended to heaven by a chariot of fire. So, okay. Hanapin natin sa Malakias.
Sa Malakias chapter 4 verse 5, ngunit bago dumating ang nakahindik na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak, kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. So ito yung isa sa nahintay ng mga Hudyo na akala nila si Elias ang literal na babalik, kasi alam naman nila na sa kasaysayan ay iniakyat sa langit si Elias by a chariot of fire. So that is why they are expecting that the Elijah will go back. Pero kung titingnan natin pagdating sa New Testament ay pinatotohanan ng Panginoong Jesucristo na dumating nga si Elias in the person of John. Okay. Hanapin na natin ng mga kapatid. I have difficulty. Okay. Maliit talaga, maliit. At maliban doon sa Malakias chapter 4 verse 5 kanina sinabi natin, Malakias chapter 3 verse 23, mayroon pa nga dito sinabi doon sa Malakias chapter 3 verse 1, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipapadala kong aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. Ayos eh. So si Yahweh na nagsasalita. So makikita natin na totoo yung sinabi ng Panginoon doon sa John chapter 8 verse 58, John chapter 8 na sinasabi niya, before Abraham was, I am. So bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. At sabi niya rito, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa dati, papadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahintay ninyong sugo at ipayag ang aking tipan. So, it refers to John, ang hinintay nilang binanggit kasi na pangalan dito is Elias, but pinatotohanan ng Panginoong Jesucristo na ang Elias na dumating ay in the person of John. Ayan mga kapatid. Upang ihanda ang daraanan ng Panginoong Jesucristo. Okay. So balikan natin yung hula ni Zacarias patungkol sa kanyang anak na ang sinasabi is, ikaw naman anak ay magiging so yung prophecy na yon, the same with kung maalaala natin si Elizabeth doon sa Luke chapter 1 na nung nagbisita sa kanya si Mama Mary ay nag-prophesy din si Elizabeth or nagsalita din siya when she was filled with the Holy Spirit. The same dito, after na magsalita din si Zacarias, ay nagsalita din siya filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin yung kanyang pahayag ay it's not just from him, but it is from God. Balikan natin ang Luke chapter 1 verse dito sa awit or canticle of Zechariah. Sabi dito sa verse 69,
Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako niyang kahabagan ng ating mga ninuno sa alalahanin ng kanyang banal na tipan. Okay. Then dito sa verse 76, ikaw anak ko ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos. So, propeta ng kataas-taasang Diyos. So, yun, babasahin nyo yung Malakay chapter 3, verse 1, then verse 24, malinaw na it refers to our Lord Jesus Christ na hindi na totoo at tama ang ating pagkakilala sa Kanya na Diyos siyang nagkatawang tao. Kasi siya mismo magliligtas sa Kanya. Kasi itong reason, verse 76, ikaw anak ko tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. So, ang pagpapatawad ng kasalanan ito ay hindi lang yung, sige, pinatawad ko kayo. Kasi di ba when man falls into sin doon sa Genesis chapter 3 is, ang sabi doon ay mamamatay ka. Then indeed they died. Kaya nga pinalaya sila kasi ang isang kahulugan, ang kamatayan is separation. They were separated, they were drove away from the presence of God dun sa Garden of Eden, which symbolizes the presence of God, symbolizes of heaven. So they were driven. Pero kung titingnan natin ang gesture doon ng Panginoon, makikita natin na una, na nung nagkasala sina Eva at Adan ay nagtakip sila ng mga dahon. So balikan nyo doon, nagtakip sila ng mga dahon para pagtakpan yung kanilang kahihiyan. But prior to that, bago sila umalis ay God provided them ang balat ng hayop na pinantakip sa kanila. Is a malalim na gesture kasi ibig sabihin, nagpakita na kagad ng gesture ang Panginoon na ibig sabihin, nagpatulo siya ng dugo ng hayop for them to have a covering of their nakedness. Yan. Then, kung makikita natin, every time na magkasala sila, nag-o-offer sila ng hayop, nagpapatulo sila ng dugo. Then, kung palalimin pa natin, as I always share, share ko na sa inyo, na makikita natin dun sa Hebrew, sa chapter 9 ng Hebrew, na at katulad ng sinabi sa Romans chapter 6, verse 23, na sinasabi doon na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Paano ito gagawin? Sa pagpapatulo ng dugo ng Panginoong Kristo. Doon sa Hebrew chapter 9 verse 22, sapagkat walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So yun yung ipapakilala ni Saint John, ang kapatawaran ng kasalanan, forgiveness of sins, ang patungkol sa kaligtasan through forgiveness of sins. At ang forgiveness of sins na ito ay makakamtan lamang sa pagpapatulo ng dugo ng ating Panginoon Kristo na gagawin niya sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga, di ba, noong sa John chapter 1, verse 29, nang makita siya ni Saint John the Baptist, doon na sa panahon na malaki na sila, nung makita siya ni Saint John the Baptist, ano ang winika ni Saint John the Baptist sa kanya? Sabi niya, pinakilala siya ni Saint John the Baptist, sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yun sa John chapter 1, verse 29. And we are keep on repeating that in the Holy Mass. Di ba? So, si Saint John, hindi nagreklamo ang Panginoong sa Kristo. No, John, I am not the Lamb of God. Di ba? Hindi niya na-refuse because He is. At kung makikita natin doon sa Old Testament pa lang ay inilalarawan na o prefigure na yung gagampanan ng Panginoong Kristo na rule or yung meron ng typology. Kung makikita natin doon sa Genesis chapter 22 na yung si Isaac supposed to be i-offer ni Abraham ay dumating
ang isang tupa na nasabit ang mga sungay sa sanga, isang puno. At instead na si Isaac ang ihandog ni Abraham, ay yung tupa ang kanyang inihandog. Ayon ay typology, yun ay prefigurement ng gagampanan ng Panginoong Kristo. And then kung babasahin natin yung entire Hebrew chapter 9, pinaliwanag doon. Sapagkat, kung makikita natin, Avatar EJ, good morning po. Kung makikita natin doon sa Hebrew chapter 9 verse 22, at from the Old Testament until nung panahon ng Panginoon Kristo, ay makikita natin na ang mga tao, for them to have atonement of their sins, nagkakaroon sila ng yearly atonement of sins by sa pamagitan ng pag-aalay ng dugo ng mga hayop. So, yun ay pansamantala lamang, taon-taon nila ginagawa yun. That is why dumating ang Panginoong Kristo. Kaya nga tinawag nung nakita si Saint John, sabi niya, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Jesus our Lord never refused that title because He is. Kasi hindi nga sa Hebrew chapter 9 verse 22, hindi, basahin nyo na lang po sa Hebrew chapter 9 kawan. Doon yung verse 22, it is impossible na mapatawad ang kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. At ang Panginoong Kristo ay dumating for once and for all, ay mapatawad ang ating mga kasalanan, muling ma-restore yung relationships natin sa Ama. Kaya nga kung makita nyo, nung namatay siya, makikita natin doon na ang tabing na nagsiseparate sa Holy of Holies ay napunit yun mula taas pababa. Kasi yun yung katuparan na ang dugo, ng tumigis ang dugo ng Panginoon Kristo ay na-fulfilled niya na para ma-restore yung broken relationship ng tao sa Diyos. Hebrew chapter 9 verse 22. Basahin nyo, ang ganda basahin po ang Hebrew chapter 9. At hindi pwede na tao lang ang Panginoong Kristo. Kasi kung tao lang siya, ang kanyang dugo ay hindi magiging sapat. That is why nga dugo ng hayop o sino mang dugo ng tao ay hindi makasasapat para mapatawad ang ating mga kasalanan. That is why isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Diba sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him might not perish but might have everlasting life." Diba yun yung sinasabi sa John 3:16? So, hindi pwede na tao lang ang Panginoon Kristo or else walang magiging kwenta ang pagpapatulo ng kanyang dugo. Kahit sino, kaya nga si Isaac, hindi na ituloy na si Isaac ang ihandog. May kapalit na dumating at yun ay ang kordero na nasabit ang sungay niya. At ang kordero na darating ay ang Panginoong Kristo. John chapter 1 verse 29. "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Sapagkat kung babalikan natin sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, mga kapatid, sa 1 Samuel, ito yung prophecy din ni Sacerdote Eli habang nag-uusap sila ni Samuel, ay nabanggit niya rin, sabi niya, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Kapag magkasala ka sa akin, pwedeng maaring may mamagitan sa atin si Yahweh. Ang karugtong doon, sabi ni Eli sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, ngunit kung ang tao magkasala sa Diyos, sino ang maaring mamagitan sa Kanya? Wala pong maaring mamagitan sa atin noong nagkasala tayo sa Diyos. Walang karapat-dapat. That is why by the grace of God, yun yung grace na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga noong isinugo ang kanyang bugtong na anak upang matubos tayo. Mark chapter 10 verse 45, di ba? Sabi niya, He came not to serve, but to serve, and to offer Himself for a ransom. Yung kanyang dugo, inialay niya ang kanyang sarili para maging katubusan ng ating kasalanan. Yung sinasabi sa Mark chapter 10 verse 45.
Kaya yung sinasabi sa 1 Samuel 2:25, kung mag-asala tayo sa ating kapwa, there might be na mag-reconcile sa atin ang Diyos. But kung tayo, kapag ang tao mag-asala sa Diyos, sino ang mamamagitan? Sino ang mamamagitan para sa kanila? Walang magiging karapat-dapat. That is why, sinasabi din dun sa Psalm 100, sa Psalm 49, verse 7 to the following verses, sabi dito, lang. Psalm 49 mga kapatid, basahin nyo. Although I have shared this several times, ulit-ulit ko lang. Sa mga nakasubaybay nito dati, mamemorize yun At least kung memorize yun, hindi mas maganda. Sabi dito, hindi kaya ng sinuman, verse 7, Psalm 49 verse 7, hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos, hindi kayang bayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas. Seriously, makikita natin na walang magiging kasapatan na pambayad para sa ating katubusan. So that is why ang Panginoong Jesucristo na mismo, ang Diyos na mismo ang nag-initiate for our salvation. Yan yung sinasabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, that for by grace you have been saved and not by your works. Wala naman talaga tayong ginawa doon Ang Panginoong Jesucristo gumawa noon. Di ba? May ginawa ba tayo? Ang Diyos mismo nag-initiate na isugo niya kanyang bugtong na anak upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga kung babasahin mo yung Ephesians chapter 2, hindi ka lang dapat mag-stick doon sa verse 8 and 9. Basahin mo yung kabuuan, yung konteksto ng Ephesians chapter 2. At makikita mo na noong una, sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 1 to noong una kayo'y patay sa inyong mga kasalanan. Yan. Kaya nga isinugo ang Panginoong Jesucristo. That was the grace of God. Wala tayong ginawa doon. At wala tayo actually magagawa doon. It is God's love for us na hindi niya nais. Kaya nga doon sa fall of man, walang nag-announce na siya. Nagkaroon na ng tinatawag na proto-evangelium. Genesis chapter 3 verse 15. Yun yung proto-evangelium. Genesis chapter 3 verse 15 na siya na mismo nag-announce na mag-i-initiate siya na ma-restore muli yung relationship, broken relationship natin sa Kanya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, 1 Samuel chapter 2 verse 25 din sa Psalm 49 verse 7 to 9. So, if you continue to subscribe or if you continue to believe na tao lang ang Panginoong Jesucristo, then yung Kanyang dugo ay walang maging saysay para matubos ka sa iyong kasalanan. Nonsense. Kung tao lang Panginoong Jesucristo. Of course, alam naman natin na paulit-ulit nating sinasabi, ang tatakbuhan nila kaagad yung 1 Timothy chapter 2 verse 5 at saka John chapter 8 verse 40. Isasabihin nila yun out of context. Yun lang yung verse nila na babasahin. And then yung John chapter 8 verse 40, hindi nila intindihin yung entire chapter or entire Gospel of John. Nasa prologue pa lang ng Gospel ni St. John sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14 ay pinakilala na ni St. John na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. And then kung gagamitin naman nila yung 1 Timothy chapter 2 verse 5 ay hindi rin nila iniintindi na si St. Paul ang nagsulat ng aklat kay Timoteo. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Siya rin ang nagsulat sa aklat ng Pilipos. So hindi pwede na magkontra-kontra si St. Paul sa kanyang sarili. Kasi sinasabi ni St. Paul doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, sabi niya magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kasi kung tao lang Panginoong Jesucristo yung dugo niya, nonsense. Hindi ka matutubos nun. Kahit umanib ka pa sa sekta or iglesia
o simbahan na ipinangalan sa Kanya, pero ang pagkilala mo sa Kanya ay tao lang, no way. Sorry to say, there will be no salvation for you because you deny the salvation offered to you through the redemption through the shedding blood of our Lord Jesus Christ. Hebrews chapter 9 verse 22. Basahin natin, sabi dito sa Hebrews chapter 9 verse 22, mga kapatid. Okay. According to the law, almost everything is purified by blood, and without shedding of blood, there is no forgiveness. Ayan. Diba? Kaya nga nung sa institution ng Panginoong Jesucristo, ng Holy Eucharist, ng Lord Supper, nung gabi bago siya mahuli. Diba? Nung sabi niya, sabi niya, ito ang kalis ng aking dugo para sa katubusan ng marami, sa Matthew chapter 26, diba? The blood of the new and everlasting covenant. It was anticipated in the Mass and then fulfilled in the Calvary and made present for us at the Mass. Every time we celebrate it, kino-commemorate natin yung ginawa na pagtutubos sa atin ng Panginoon sa Kristo. Do parang lumalayo lang tayo. Pero, yun yung mga related na mga passages why the Lord came. Ito yung pinaghanda ni Saint John. Si Saint John ang forerunner. Ipaghanda niya yung sa Luke chapter 1 verse balikan natin yung sinabi ni Hula ng prophecy ng kanyang tatay si Zechariah. Sabi niya, verse 76, and you, child, will be called prophet of the Most High, for you will be before the Lord to prepare His ways, to give His people knowledge of salvation through the forgiveness of sins. At yung forgiveness of sins na ito is not just, okay, I have forgiven you, go ahead. Walang ganon, hindi ganon, kundi through the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ. Yun sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 22. Kaya nga, ang Panginoon sa Kristo, actually kung nagbabasa ka ng Biblia at nabasa mo na yung Biblia ng buo, hindi kahit aralan ka pa ng mga sinagsasabi na neo-Arianism na mga grupo katulad ng mga kababayan nating mga Muslim sa Inc. 1914 and then Jehovah's Witnesses, kapag nabasa mo na yung buong Biblia, ay hindi ka nila mako-convince to join them. Hindi ka nila mako-convince to join them. Sapagkat kung tao lang ang Panginoon sa Kristo, walang saysay, ang kanyang dugo, hindi ka matutubos. No way. I will not subscribe to that. Gusto ko matubos ang aking kasalanan. Gusto ko maligtas. So kung tao ng Panginoon sa Kristo, madidisqualify siya doon sa sinasabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25 and then Psalm 49 verse 7 to 9. And then si Saint John, siya ay isinugo. Talagang siya isinugo siya doon sa Malakay chapter 3 verse 1. Doon pinahayag sa kanya. Then it was confirmed by the Lord Jesus Christ na si Saint John is the Elijah to come. Okay, hanapin natin na. Tural lang, tagalan natin. Hindi na natin ano yun. So, doon sa Malakias, inuhula na darating si Elias, ang lingkod ng Diyos para maghanda sa daraanan ng Panginoon. Okay. Matthew chapter 11 verse 14, sabi niya, Jesus said of John the Baptist, Elijah who is to come. So, kinonfirm ng Panginoon sa Kristo na si John ay yung Elijah to come. Doon na hinihula sa Malakay chapter 3 verse 1 then verse 24. Siya yung inihula na Elijah. Pinatutuhanan na siya yung isinugo. Compare
compare these people sa background ko, ito mga founder na mga pundador na mga sekta at denominasyon ay walang magko-confirm sa kanila na sila ay isinugo. They are just telling their members na sugo sila, and then magko-quote sila ng mga teksto sa Biblia which is out of context and which is not refer to them. Ito almost all these people are telling us na sugo sila. Sinugo sila ng Diyos. Galing sila sa Diyos. Actually, they are all nagpapakilala na galing sila sa Diyos. Kaso, ang mangyayari, kung titingnan mo, makikita mo na hindi sila makakwalify. Bakit? Kasi, hindi sila makakwalify kasi kung sugo sila galing sa Diyos, they are uniting. They have one message. Pero hindi sila nagkakaisa. Hindi nagkakaisa ang kanilang mensahe. Kanya-kanya sila. Self-exaltation lang. Sila lang yung natataas ang kanilang sarili. Pero hindi kinokonfirma o hindi kinokonfirm ng Panginoong Jesucristo. Unlike si St. John, kinonfirm siya na siya ay sugo na maghahanda sa daraanan ng Panginoon. But the rest of these people are just claiming verses from the Bible na pilit nilang ina-appropriate yung Word of God for them, pero hindi maiangkop para sa kanila. Yun mga kapatid, yun yung sinasabi. Unlike si St. John na katulad ng kapiyastahan natin ngayon, si St. John the Baptist ay pinatutuhanan ng Panginoong Jesucristo na siya ay sugo. Yan. So yun mga kapatid. Okay. Ano pa ba ang pwede nating masabi? So nakalipas na araw o kahapon, we discuss or nakalipas na Saturday yata yun, na-discuss natin yung hindi matalikod ang simbahan. Then, makita din natin doon na ang Panginoon ay nagtatag ng kanyang simbahan. Yung sinabi natin kahapon. At yung simbahan na yun ay hindi matatalikod bagkus yun ay magpapatuloy. Gamit yung mga supporting verses na binanggit natin kahapon. At kung titingnan natin sa kasaysayan, from the very beginning until now, the church exists at hindi natalikod. At ito'y nagpapatuloy sapagkat ito po'y inihula sa banal na kasulatan at pinatunayan ng Panginoong Jesucristo at kanyang pinangakuan. So, kung babasahin natin sa Great Commission sa Matthew 28, sabi doon, ang sinabi doon sa Matthew 28, mga kapatid, sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, all powers and authority, sana sa kanya, tignan mo natin basahin natin. Matthew chapter 28. Buksan niyo po sa Bible niyo, last chapter ng Matthew. Okay. Sabi dito. Matthew 28 verse 18. Take note sabi niya, all power in heaven and on earth. Grabe lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, sabi niya, has been given to me. Ibinigay sa kanya. Then after it, saka siya nagsugo. Isinalin niya ang authority sa kanyang mga alagad. As a matter of fact, ibinigay na ito nung doon pa lang sa Matthew 16, pero muli niyang pinagtitibay bago siya umakyat sa langit. Sa Matthew 16, binigay niya na kay San Pedro. At sa mga alagad, doon sa Matthew 18, verse 18. Doon sa Matthew 16, nakikita natin, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, even the gates of Hades cannot prevail against it. I will give you the keys of the kingdom. Now whatever you will bind here on earth will be bound in heaven, and whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. So, yun na yung authority binigay sa kanya.
Then sa Matthew 18:18, the same yung sinasabi doon. Ano man yung inyong pahintulutan dito sa lupa ay pahintulutan sa langit. Ano man ang inyong ipagbabawal dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ganon katindi yung authority na binigay ng Panginoon. Then, those si St. Peter, mga alaala natin, dininay siya ng Panginoong Kristo, dininay niya ang Panginoong Kristo ng 3 beses sa resurrection, sa ascension, sa resurrection ng Panginoong Kristo. Just John chapter 21, makikita natin na muli niyang kinumpirma, muli niyang reinstate or parang ganun, parang ni-reinstate niya muli or pinagtibay niya muli si San Pedro. Na yung kanyang pagkatawag kay San Pedro sa Matthew 16 ay hindi niya binago. Hindi niya binawi kahit itinakwil siya ni San Pedro. Sabi dito. John chapter 21 verses 15 to 19. Di ba? Ito yung tagpo kung saan tinanong ng Panginoong Kristo si San Pedro kung mahal niya ba ang Panginoong Kristo. Peter, do you love me? Di ba? 3 beses sabi niya. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs, feed my lambs. He then said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. Tend my sheep. And then, he said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was distressed that he had said to him a third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. So makikita natin na bagamat idinanay ni San Pedro ang Panginoong Kristo ay muli niyang in-reconfirm at hindi niya binawi na ang pagkatawag niya sa kay San Pedro na magiging tagapangalaga ng kanyang kawan. As he first called St. Peter in Matthew chapter 16, dito muli niyang pinagtibay. So makikita natin that truly our Lord is a good shepherd na katulad ng binabanggit sa John chapter 10. I am the good shepherd, di ba sinabi niya roon? Makikita natin yung dalawang bagay. Ito dito sa Bible kung makikita nyo. Yung simbahan ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa mga alagad at sa pamumuno ni San Pedro. Di ba? Bago siya umakyat sa langit, muli niyang pinagkatiwala at nililinaw kay San Pedro na alagaan mo aking tupa, pangalagaan mo aking tupa, pakainin mo ang aking mga tupa. Kasi ang Panginoong Kristo is a good shepherd. Di ba? Kahit doon sa cross ng Kalbaryo, sa John chapter 19, verses 25 and the following verses, prior siya malagutan ng hininga, di ba? Yun yung mga dalawang bagay na kanyang ipinagkatiwala, di na makikita natin na ipinagkatiwala niya sa Biblia. Ang kanyang mga tupa, ang kanyang kawan, ang tupa, mga tupa niya, that is belong to one sheepfold, John chapter 10, verse 16. Then, ang kanyang ina. Di ba? Mabuting pastol talaga ang Panginoong Kristo. Sa John chapter 19, anong sinasabi doon nung nanulason na sa krus siya? Sabi niya. Okay, sabi dito, standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleophas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, said to his mother, Woman, behold your son. Yan. Itong woman na ito, naging issue to sa mga kapatid nating mga protestante. Akala nila, dinidisrespect ng Panginoong Kristo ang kanyang ina. Whereas sa kultura ng mga Hudyo, ang pagtawag sa babae na woman is a highest form of respect. At the same time, ipinapakita ng Panginoong Kristo dito, maging sa John chapter 2, di ba? Turning water into wine, tinawag din ng Panginoong Kristo si Mama Mary na woman. It is not a way of disrespecting his mother.
He is not disowning his mother. He is not teaching us to disrespect our parents. Those are misinterpretation of our separated brethren. In John chapter 2, di ba? Doon sa Cana, Galilee, na tinawag niya rin ang ating inang Maria na woman. Dito, tinawag din na woman. It is a highest form of respect for the Jews, according to their culture. At the same time, this line, ipinapakita lamang at kinikilala lamang ng Panginoong Jesucristo that the Blessed Virgin Mary is the fulfillment of the proto-evangelium in Genesis chapter 3, verse 15. Siya yung fulfillment. Pinapakilala niya, she is the woman being spoken or na sinabi, na binanggit noong una pa man. Diba? Kahit sa Revelation, diba? Woman clothed with the sun. Revelation chapter 12. Mga kapatid, rito. Tuloy natin, ha? Sabi niya, woman, behold your son. Babae, ito ang iyong anak. Then, he said to the disciples, behold your mother. And from that hour, the disciples took her into his home. You see? Actually, ang malalim na kahulugan nito ay ini-entrust ng Panginoong Jesucristo sa church. Kasi John here is a part of the church, a representative of the disciple. Scattered na sila, takot na sila. Si Saint John na natira, matapang. Tsaka bata pa kasi Saint John kaya matapang. The rest of his disciples is nagtakasan na. Sabi niya, behold your woman, behold your son. Ibig sabihin, ini-entrust ng Panginoong Jesucristo sa babae, kay Mama Mary, ang simbahan. Ini-entrust ng Panginoong Jesucristo sa pangalaga ng kanyang nanay, tayo, na kanyang tinatawag na mga anak. Matanggi niyo ba yun? Kaya that is why we call the Blessed Virgin Mary Mother, Mama Mary. Kasi woman, behold your son. Wow. Woman, behold your son. Si John tinutukoy. Hindi, anak niya ba si John? No. He is a representative to the church. Ibig sabihin niya, the church is being ini-entrust ng Panginoong Jesucristo ang simbahan sa kamay ni Mama Mary. And the same way, in response, ini-entrust din, kinilala din ng alagad ng simbahan si Mama Mary. Balikan natin na. When Jesus saw his mother and the disciples there whom he loved, he said to his mother, woman, behold your son. Wow. Then he said to his disciples, behold your mother. Ipinapakilala ng Panginoon Jesucristo na ito ang iyong ina. John is the representative of the church, so therefore, sinasabi ng Panginoon sa atin, the Blessed Mother is our mother. Then, ito sabi niya, and from that hour, the disciple took her into his home. Naging kabahagi ng pamilya ni Saint John, si Mama Mary. Naging kabahagi ng simbahan si Mama Mary. Hindi siya itinatakwil. Kaya kung ang simbahan mo itinatakwil si Maria, ay sigurado baka hindi kakalahi ng babae. Diba sa Genesis chapter 3 verse 15, may dalawang lahi doon, lahi ng ahas at lahi ng babae. Saan ka? Sa lahi ng babae or sa lahi ng ahas? Sino pipiliin mo? Kaya kung you are speaking ill against the woman, the Blessed Virgin Mary, you are immediately identified as the seed of the devil. Kaya mag-iingat kayo yung mga sinasabi dyan ng talagang gigil kayo kay Mama Mary. Basahin niyo Genesis chapter 3 verse 15. At saka 1 John chapter 4 verse 1, qualified talaga kayo. Test every spirit. Test every spirit. Kung anong espiritu meron tayo. Is that the spirit of God or is that the spirit of the devil?
Yung sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 1, test every spirit, do not immediately believe the spirit, kundi susubukin nyo muna sila. Paano natin susubukan? Through the barometer na gagamitin natin ang salita ng Diyos. Sa Genesis 3:15, ang lahi na mag-aaway doon, dalawang lahi lang. Lahi ng babae at lahi ng ahas. Saan ka ngayon? Sa lahi ng babae or sa lahi ng ahas? Ang ahas, galit na galit sa babae. Diba? Yung nabasa nyo naman yan sa Revelation. Sa Book of Revelation, malinaw yan doon. Yan, mga kapatid. Kaya mag-ingat-ingat tayo. Dito, very clear that the Lord Jesus Christ entrusted the church to His mother care. And the church accepted it and was entrusted also. Sabi niya ito, woman, behold your son. Then he said to his disciple, behold your mother. And the church entrusted also by Lord Jesus Christ sa simbahan. And ang simbahan, sabi niya, then he said to his disciple, behold your mother. Yung acceptance ng kasimbahan kay Mama Mary. Kaya kung ang simbahan nyo ay hindi tinatanggap si Mama Mary, ba magtanong-tanong ka na? Yeah? Ang sinasabi doon sa Luke chapter 1 verse 48, from now on, all generation shall call me blessed. That is why we Catholics, we call the Blessed Virgin Mary blessed. Always naka-attach yung word, the Blessed Virgin Mary, as a fulfillment in Luke chapter 1 verse 48. Ngayon, kung ikaw magtawag ka Maria lang, ano ka na, ha? Naliligaw ka na. Tanungin mo sarili mo, kalahi ba ako ng ahas o kalahi ako ng babae? There are two kalahi mentioned in the Bible. Genesis chapter 3 verse 15. Tanungin mo lagi ang espiritong nasa iyo, kalahi ba ako ng ahas o kalahi ba ako ng babae? Yan. Yan mga kapatid. At saka sa Revelation, ang galit na galit sa babae ay ang demonyo. Kaya kung ikaw galit na galit ka rin sa kay Mama Mary, alam na this, anong binhi ang meron sa iyo. Okay, so that is why mga kapatid, we call the Blessed Virgin Mary Mama Mary because she was entrusted to us, but to the church by the Lord Jesus Christ. And this is John chapter 19, verse 25 to 27. That is why tayo ng mga Katoliko, we are asking intercession to the saints. Actually, para noong buhay pa, nandito pa si Mama Mary sa lupa, ay, di ba, nagpakita na silang pag-intercede niya doon sa kasalan sa Kana. O, di ba? Ipinapakita yung intercession of the saints. Yung siya yung naging tulay para doon sa pangailangan ng tao kasi hindi sila maka-direct kay Jesus kasi wala silang relationship kay Jesus eh. Nagingi sila, nagsabi sila kay nagsabi, wala na ng alak. Then si Mama Mary lumapit sa anak niya, wala na silang alak. Di ba, yung tinawag na ginang doon, bakit mo ako pinapangunahan ginang, wala pa ang aking panahon? Akala ng iba doon, disrespect ng Panginoon sa Kristo ang si Mama Mary. Sa kanilang misinterpretation. Pero kahit ganun ang response ng Panginoon sa Kristo, alam niya na hindi siya tatanggihan ng kanyang anak. Kaya sinabi niya doon sa mga tagapagsilbi, maghanda ng tapayan, maghanda, inutusan niyang punuin ng tubig ang tapayan. Then, yung tapayan na ngayon ay were turned into water into wine, na finest wine pa ever na kanilang natikman.
Of course, tinatanggihan yung mga kapatid natin, yung mga Protestante, they continue to go against that about intercession of the saints. Pero very clear sa Biblia na hindi nila pwede tanggihan. That is why alam nyo ba na isa sa aklat na tinanggal ni Martin, na inattempt ni Martin Luther actually tinanggal ng mga Protestante na aklat sa kanilang Biblia, is yung aklat ni Tobit, mga kapatid. Yung 7 aklat na yun tinanggal ng mga Protestante. But actually, yung King James 1611, year 1611, na original, prior pa nila totally matanggal yun, ang original na salin ng King James ay meron pang Deuterocanonicals, or later on tinawag nilang Apocrypha. Pag sinabing Deuterocanonicals, yung second list, Deuterocanon, ikalawang listahan ng mga aklat, which is written in Greek. So hindi nila matanggap kasi written in Greek. Kasi ang New Testament written ang Old Testament written in Hebrew Pero yung 7 books na yun written in Greek. Kasi those are the times na they were being part na sila ng Hellenization noong ng mga Griego, kaya ang common language during that time were Greek. So that is why yung Apocrypha na yun na tinatawag ng mga Protestante where Deuterocanonicals ay in Greek, written in Greek. Tinanggal nila yun. At isa doon, alam nyo ba na isa doon sa aklat na tinanggal nila, yung Tobit, ay napakalinaw ang sinasabi doon sa Tobit chapter 12 verse 12 na the intercession of the saints, yung role ng intercession of the saints. Doon sa Tobit chapter 12 verse 12, ang sabi doon sa Tobit, basahin natin, balikan natin mga kapatid. Okay, buksan niyo po yung Bible niyo, may Bible. Yung Catholic Bible kailangan mong bumili kayo yung Catholic edition na Bible. Huwag kayong bumili ng Bible na hindi Catholic, kulang po yan. Ang Bible po ng mga Protestante sa hindi nakakalam is 66. Diba? Yung isa yun sa kinakatakutan nila number. 66. So, kulang talaga. Sa atin, 73. Ang atin, 73, very symbolic, di ba? 7 is parang, fullness siya, yung a perfect number, 7. Then 3, yan, pwede natin ma-attribute or pwede natin makuha sa 3 divine person, 1 God in 3 divine person. You see? Very, meron siyang kahulugan, hindi siya nawala ng kahulugan. Pero kung 66 lang, anong kahulugan nun? Diba? Kulang na lang isang 6. Yun na yun sa Revelation 13. Yan yung kinakatakutan ng number nila. Sabi dito sa Tobit chapter 12 verse 12. Ito sabi dito I can now, sabi dito, nagsasalita dito si Saint Raphael the Archangel. Sabi niya, I can now tell you that when you Tobit and Sarah prayed, it was I, sabi ni Archangel Raphael, it was I who presented and read the record of your prayers before the glory of the Lord. And I did the same thing when you used to bury the dead. So you see, ang mga anghel at mga santo ay sila pala yung nagpipresenta ng ating panalangin sa harapan ng Diyos. Binasa niya, kahit nung hina-report niya rin yung ginawa ni Tobit na paglilibing doon sa kanyang kapitbahay niyang namatay. So, ano naman yun? Mga anghel kasi yun Ay baka hindi natin nabasa doon sa Matthew chapter 22, yung discourse about resurrection sa mga Sadducees, di ba? Hindi niyo ba nabasa yun? Na sinabi doon sa Matthew 22 na God is a God of the living and not of the dead. Ang mga taong namatay na sa pananampalataya is hindi talaga patay. Sila yung mga buhay sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Basahin niyo Matthew 22. Kapag mamatay, ano sila? Ano sinasabi ng Panginoon? They will be like an angel. Hindi sila maging anghel, pero they will be like an angel. Ibig sabihin, wala nang kamatayan. They will be an angel. Doon sa Matthew 22. They will not become angel, but they will be like angel. Ano yung ibig sabihin? Na walang kamatayan. Then tapos sa Revelation chapter 5 verse 8 and 9.
Kaya nga, gustong-gusto ko yung kanta ng, yung sa offertory natin ngayon sa Catholic Church. Ewan ko kung narinig niyo yun. Handog namin sa iyo, Ama. Hanapin natin na. Ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, nagmamahal nagpa. Ito sabi niya, kanta dito. Doon yun binasa sa Revelation chapter 5 verse 8 and 9. Ito sabi sa kanta, handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tingnan niyo yung verse 1. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambahan. Katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. So you see, actually, it was based from Revelation chapter 5 verse 8 and 9, mga kapatid. Baka andyan, turo mo naman. Mali ang unawa mong sumasamba sa Diyos-Diyosan ay mga patay. Kung si Maria ay kinikilala ng mga Katoliko na Diyos, si Maria ay makukonsider na Diyos-Diyosan sapagkat hindi siya totoong Diyos. Ang totoong Diyos ay ang lumikha ng langit at lupa. So if you are considering something or someone to be God, other than God who created the heaven and earth, ay makonsider sila na Diyos-Diyosan kasi hindi naman sila totoong Diyos. Baka ito yung mga Diyos-Diyosan nyo. Ha? Yun. Okay? So sa Revelation chapter 5 verse 8 and 9, makikita natin dito mga kapatid, basahin natin. May sumingit na anti-katoliko. Ewan ko kung anong member siya ni Inc. 1914 or MCGI. Sabi dito, Revelation chapter 5, when he took it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Yun, nabanggitan natin kanina, ang Lamb ay ang Panginoon Kristo, John chapter 1 verse 29. Each of the elders held a harp and gold bowls filled with incense, which are the prayers of the holy ones. So you see, may hawak-hawak silang bowl full of incense, filled with incense, which are the prayers of the holy ones. So they are presenting it before the Lord. Mga kapatid. Okay. The same, ganun pa rin, Revelation chapter 8. Ganun din sa Revelation chapter 8. Ito. Verse 3, another angel came and stood at the altar, holding a gold censer. He was given a great quantity of incense to offer along with the prayers of all the holy ones on the gold altar that was before the throne. Verse 4, the smoke of the incense along with the prayers of the holy ones went up before God from the hand of the angel. So very clear, totoo yung binanggit ni Archangel Raphael kay Tobit sa Tobit chapter 12 verse 12. Now when they prayed, Sarah and Tobit prayed, he was the one who presented their prayers before God. So kino-confirm ng Revelation chapter 8 verse 3 to 4 at sa Revelation chapter 5 verse 8 and 9.
Then sa Hebrew chapter 12 verse 22, di ba? Anong sinasabi doon sa Hebrew chapter 12 verse 22? Okay. Sahin natin sa Hebrew chapter 12 verse 20. Ito na Hebrew. Sabi rito. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kaginaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkatipo ng mga ibinilang na mga napanganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. So you see? So isiningin na lang natin yung actually kapiyastahan ni St. John. So dinugtong na lang natin na sinama natin yung about sa salvation, then sinama na natin yung intercession of the saints kasi ang pinag-uusapan natin kanina sa St. John the Baptist at din hin-highlight din natin yung role ni Mama Mary. So, makikita natin, that is why we Catholics, we are asking intercession of the saints. Hindi sila patay. Kasi yung sinasabi sa Matthew chapter 22, they are not dead. They are alive because God is a God of living and not of the dead. Malinaw yun dun sa Matthew chapter 22. Itong mga kapatid natin, palibasa, kapag sa tingin nila na hindi sasang-ayon sa kanila, hindi nila ina-highlight yun. Ang i-highlight lang nila, pabalik-balikin lang nila na yung misinterpretation nila ng Exodus chapter 20, yung hindi nila pag-intindi ng kung ano talaga yung kahulugan, ang konteksto ng Exodus chapter 20. Yan. So, maybe that is by now. So, mga daraan doon sa mga lugar ng San Juan, sa mga nagdiriwang ng kapiyastahan ng St. John the Baptist, mag-ingat na lang kasi may mga kabataan talaga na kung minsan hindi nag-iisip na papasok kayo sa trabaho, baka mabasa kayo. Or magbaon na lang po kayo ng mga damit ninyo, mga kapatid. Ingat na lang po. Talagang matigas na ulo na minsan ng ibang mga tao. Hindi naman nila naintindihan yung kanilang ginagawa. Gaya lang sila sa mga matatanda. Hindi naman nila naintindihan. So, may God bless us all mga kapatid. Shalom. And may God keep us safe and sound today. In Jesus' name. Amen.